Ilang mga grupo mga kapatid at mga kilalang miyembro mga kapatid ng Congress ang nagsagawa ng pag-aaklas o ng mga rally para kondinahin ang ginawang pag-atake ng Amerika dito sa Venezuela. So pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So nais ko lang magbigay ng opinion at komento dito sa mga nakikita natin dito sa social media, kung saan nakikita naman ninyo dito sa mga larawan na nagsagawa ng kilos protesta etong mga grupong ito laban sa Amerika dahil nga sa pagsalakay nila rito sa Venezuela. As if naman na dapat ba may pakialam tayo rito mga tol, no? Pero ganun pa man, ito'y ginawa na nila at nirerespeto naman natin mga kapatid ang kalayaan magpahayag ng bawat isa sa atin. Tulad na lamang ng ating kalayaan na magbigay ng komento dito sa ating mga nakikita. Tulad nyo mga kapatid, pwede rin kayo magbigay ng comment dito sa ibaba sa may comment section. Bago natin to simulan, syempre bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 206,000 na po tayo mga kapatid. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so alam naman natin mga tol na ang Amerika ang ating malapit na kaalyado. In fact, meron nga tayong Mutual Defense Treaty sa kanila kung saan mga tol, kapag tayo ay inatake, sila ay re-responde, at kapag sila naman ang inatake, tayo naman ay obligado ring rumesponde mga tol, dahil nga meron tayong Mutual Defense Treaty at matagal na natin silang kaalyado. Pero meron dito mga tol, ilang mga kababayan natin, kasama na nga rito ang Anak Bayan, PUP, no? Sabi rito, from Venezuela to the Philippines, stop the US war machine. Sabi rito, bilang simbolikong aksyon ng pagkilos ngayong araw, ika-5 ng Enero, sinunog natin ang bandila ng imperialistang US sa ating pagkondena sa global terrorism na ipinapataw nito sa iba't ibang bansa tulad ng Venezuela at Pilipinas. Wow, pinatawan ba tayo ng global terrorism dito? Bilang pagsalubong ng taong 2026, paninindak na agad ang isinalubong ng US troops sa mamamayan ng Venezuela at Pilipinas. Sabing ganon, Venezuela at Pilipinas mga tol. Sinisindak ba tayo ng Amerika? Mga kapatid, reaction ko to and opinion ko to. Kasi ang nakalagay dito, bilang pagsalubong ng taong 2026, paninindak na agad ang isinalubong ng US troops sa mamamayan ng Venezuela at Pilipinas. Bakit pati tayo? Venezuela lang naman ang inatake nila mga tol, di naman Pilipinas. 'Di ba? Hindi ko alam eh. hindi ko rin naramdaman mga tol, kasi ang laman ng mga balita mga tol, yung pagdakip nila kay Nicolas Maduro. Hindi naman si Marcos ang dinakip nila eh. Hindi nalalayo ang kalagayan natin bilang mga bansa na nakikibaka para sa ating soberanya kontra sa hawak ng isang global super ng Estados Unidos. Dapat mga kapatid, ang nilalagay nila rito, ang naninindak sa atin, yung China. Di naman Amerika eh, kasi China ang gustong umangkin ng ating soberanya, di naman Amerika eh. Nitong bagong taon lamang, naging biktima rin ng lokal na puppet ng Estados Unidos si Marcos Jr. At ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ang mamamayan ng Mindoro sa pamamagitan ng pambobomba sa kanayunan. O dapat nilagay nyo rin dito ang dahilan kung bakit sila binomba o kung bakit nagkaroon ng operation dito ang Philippine Armed Forces of the Philippines. Dapat nilagay din nila rito para yung mga nakakabasa na panay mga vlogger lang ang pinapanood, alam din nila kung anong dahilan. Kasi sa makakabasa nito na walang kaalam-alam sa nangyayari sa daigdig, magagalit. Sasabi, binomba pala ng AFP ang mamamayan ng Mindoro. Kawawa naman pala yung mga mamamayan ng Mindoro, binomba ng AFP. No, dapat nilagay nila rito yung dahilan. Ito ang nagsisilbing tanda at patunay na ang karanasan
ng mamamayang api sa iba't ibang bansa na yinuyurak ang kanilang mga karapatan na idinuduro lamang ang US bilang primaryang may sala. So nagagalit mga tol itong ating mga kababayan dahil nga sa pag-atake ng ng Amerika dito sa Venezuela. Pero yung mismong taga Venezuela mga tol, ito ang kanilang reaksyon. Ito, panoorin natin. Nagpa-party sila mga tol sa kalye. Yung mismong mga taga Venezuela, mga tol, nagpa-party sa kalye. Ano, Viva Venezuela Libre. Ibig sabihin free. Malaya na daw sila mga tol. Libertad. Venezuela Libertad. Oh. Dito, yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas na tila baga tayo ang inatake. Parang tayo pa ang inatake. Eto, nagsusunog sila ng bandila. Nagagalit sila. Oh. Nagsusunog sila ng bandila ng Amerika at nagagalit sila at kinokondena nila ang pag-atake ng Amerika dito sa Venezuela. Na hindi naman inilagay dito sa post mga kapatid ang complete details. Unang-una kung bakit yun ginawa ng Amerika sa Venezuela at yung sasagawa naman ng military operation dito sa Mindoro ay hindi rin naman nila nilagay kung bakit. So ngayon yung mga mamamayang Pilipino nagtatanong bakit ba nagsagawa ng military operation ng AFP natin sa Mindoro? Anong dahilan? Kasi lalabas dito mga tol, nagiging terorista ang mga AFP natin. Kapag inilagay lang nila rito na nagpasabog ang AFP sa Mindoro tas hindi naman nila nilagay kung anong dahilan, di anong iisipin ng mga taong makakabasa? Di ba? Naghasik lang ng lagim yung ating AFP, di ba? Ang sabi rito sa mga comment, good thing wala namang maano sa kanila. Wala na, susunod na mga bangag, nakikisaw-saw na naman kayo. Ayan, bulok ang utak niyan. Ayan balikan natin ulit Ito, nagpa-party mga taga Venezuela. Mga tol, bansa nila yan lahi nila yun. Tayo wala, nakikisaw-saw lang tayo. Diba? Napakarami nating problema rito sa Pilipinas, sa totoo lang. Unang-una, meron din tayong problema sa mga gustong umagaw ng ating soberanya. Nitong nakaraang taon nga mga kapatid, di ba? Mga mangingisdang Pilipino natin, winater canon. Amerika ba gumawa nun? Hindi naman Di ba? Hindi naman Amerika gumawa nun hindi ko naman sinasabing ipagtanggol natin ng Amerika sa kanilang ginawa. Oo, maraming bumabati ko sa kanila. Kasi sabing ganun, ang problema ng Venezuela, kung problema nila yung presidente nila, problema na nila yon. Dapat hindi nanghihimasok ang Amerika. Yun ang sinasabi ng mga ibang tao. Pero ang dahilan naman ng Amerika, nadadamay sila sa problema ng Venezuela dahil pumapasok din sa kanila yung mga drogang galing mismo sa Venezuela. Yun ang sinasabi ni Trump, mga tol. So ngayon, nagsagawa sila ng military operation nila para dakpin yung sinasabing dahilan mga tol kung bakit malakas ang drug cartel doon sa Venezuela. At pagkatapos nga nung pangyayaring yun mga tol, eto na ang nakikita natin. Nagdiriwang sila mga tol. At ilan pa lang to mga kapatid sa napakarami pong mga post, mga video na makikita mo online kung saan may mga nagsasalita pa nga na masayang masaya sila at sa wakas mga tol. Yung iba nga nangingiyak-ngiyak pa naiiyak-iyak pa nga sila dahil sa wakas daw malaya na sila. Mula sa impyerno, mula sa bangungot. Well, yun ay ayon mismo sa kanila, napakinggan lang natin mga tol. Diba? So, ayon dito sa report mga kapatid, mula rito sa News 5 everywhere, Makabayan slams Trump strikes in Venezuela, urges release of Maduro. Sinasabi ng Makabayan Black na palayain si Maduro. Nako, yun ba ang gusto ng mga taga Venezuela? Bakit nakikialam tayo mga Pilipino dyan, di ba? The Makabayan Black on Sunday condemned what it called U.S. military aggression in Venezuela, saying the capture of President Nicolas Maduro violated international law and the country's sovereignty. In a joint statement, ACT Teachers Representative Antonio Tino, eto galit sa Amerika to, napanood na natin to. Gusto niya nga niyang i-abolish mga tol, yung mga EDCA sites Gabriela Women's Party Representative Sarah Jane Elago,
Eto pa, kilala rin natin yan. Ayaw nilang bumili ng missile. Kasi gagamitin lang daw sa mga mamamayan ng Pilipinas. Sabing ganun. And Kabataan Representative Attorney Rene Luis Go. Eto pa, isa pa to. Said the reported operation if Trump breached the United Nations Charter and set a dangerous precedent by forcibly arresting a sitting head of state. The lawmakers described the arrest as state-sponsored terrorism and warned that it sends a threatening message to countries that pursue policies independent of U.S. influence. Ang ginawa ng U.S. government kay President Maduro ay isang klaro at hayagang mensahe sa buong mundo. Sumunod kayo o kayo ay matutulad kay Maduro at Venezuela. Sabing ganun. Venezuela ha, hindi Valenzuela. Venezuela. This is gangsterism expressed as foreign policy, said the bloc. Makabayan urged the Philippine government to issue a clear condemnation of the U.S. action and called for the cancellation of President Donald Trump's planned visit to the country. Aba? Inahamon at pinakikiusapan nitong grupong to ang mismong gobyerno ng Pilipinas na i-cancel na ang planong pagbisita ni Donald Trump dito sa ating bansa. The bloc also asked the Department of Foreign Affairs to raise the issue before the United Nations, ASEAN, and the non-aligned movement and to push for Maduro's immediate release and an end to hostilities. Yun ba ang gusto ng mga taga-Venezuela? Dapat mas mahalaga yung gusto nila kasi bansa nila yun. Diba? Problema na nila yun. Napakarami nating problema ang kinahaharap dito sa ating bansa. Tapos nakikialam pa tayo dyan. Dapat meron tayong sinasariling problema rito eh. Problema natin sa West Philippine Sea. Yun ang pinaka-problema natin. Hindi yung problema ng Venezuela. Diba? US President Donald Trump earlier confirmed that Maduro and his wife captured and flown to the United States to face criminal charges following what he described as a large-scale strike in Venezuela. USP officials have accused Maduro of leading a narco state and being allegedly involved in narco-terrorism, saying his arrest was necessary to protect U.S. security interest. Trump also said Washington would temporarily oversee Venezuela during a transition period. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi? Ikaw ba ay nakikiisa dito sa mga to? Nananawagan na palayain na agad-agad ng Amerika ang presidente ng Venezuela? At ikaw ba ay naniniwala dito bilang pagsalubong ng taong 2026 paninindak na agad ang isinalubong ng US troops sa mamamayan ng Venezuela at Pilipinas? Wala akong maalala mga kapatid na sinalubong tayo ng paninindak ng Amerika ngayong 2026. Hindi ko alam wala pa ako nababalitaan ganun eh. At kung meron man hindi ko naramdaman na sinisindak na pala tayo ng Amerika kasi ang madalas na gumagawa niyan is yung kulay pulang bandila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!